the opportunity for corruption. Hindi naman tayo focus. Mahirap ko sagot yun because I gave up, di ba? I would always want to say that we're not, but I have to admit, I gave up. There was a time that I gave up at nabuhayan na ako ng loob after the call, right after the call. No. Ngayon, kung saan saan maglalaban, ang laban. Pag may nagtatanong, sinasabi ko naman yung totoo ba? This only I can only tell you the truth of what I mean. Ano ang tingin ko papalagutin yung mga talagang may sala, number one. At magkakaroon tayo ng reforma dito. Nagsimula lang yun. Nagsimula lang magkaka na wala ng small community at after the second reading, wala nang mapagulit. Napakagandang sila. The fact na yung bycam, hindi na siya migreto, kundi parang slide team, napakalaki. So, isang pero again, kailangan lang mas marami tayong i-digitize na transaction. Kasi yung digitization limits the opportunity for corruption. Yan naman ang dapat natin gawin. Lahat ng mga pwedeng gawa ng Luzon, pasikipin natin. In the hierarchy of the guilt, sa iyong pananaw, sino yung pinaka-guilty? Ito ba'y members of the House of Representatives? Contractista ba ito? Hindi yung opinion. Yung hierarchy ng mga guilt. Sino ang pinaka-guilty? Sino ang pinaka-guilty? Ang pinakamalaki is yung pinakamalaking pinaka-pera na illegal ang pagkuha ng pera. It's yung taapaw o palit at ipan. Yan yung 20% sila. Okay. Kasi yun yung pinaka-guilty. Of course, lahat yung sa side ng gobyerno, medyo malitang kinuha mo o malaki kinuha mo, hindi mo dapat kinuha yun. Tama. Diba? Kasi syempre, kung titignan mo lahat yun, ang pinaka-guilty, ay yung pinaka-malaki. Ako yung I think we have to be